So tayo po ay patuloy na magbubulay pa rin sa series natin na tungkol sa mga himala ng ating Panginoong Hesus. Hindi ko na uulitin yung mga nakalaang mga mensahe. So, ang ating pagbubulayan naman po ngayon ay isa din sa himala ng ating Panginoong Hesus. At ito yung pangyayaring na himala doon sa well-known na Pool of Bethesda. So, basahin po muna natin yung ating teksto bago tayo magtuloy sa ating talakayan. Sa Juan chapter 5, verse 1 to 18. Juan, tanging si Juan lamang po ang merong record nitong himala na ito. Okay, pagkaraan ito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig at ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Pupunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan, nadalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ay nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahal pa rin ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. At gayon din naman ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, patuloy po namin inaanyayahan ang paggawa mo sa oras ito, sa aming kalagitnaan at yung Banal Espiritu, na kumilo sa aming mga puso, sa aming isip, at gawin niyo pong napaka-powerful, na malinaw, ang nais mong ipaunawa, ituro, sa bawat isa sa amin ngayon sa pamamagitan ng iyong salita. At kami naman ay likhaan mo ng isang pusong lubos na masunurin sa anumang mga katotohanan ito na aming maiintindihan, ipapaintindi mo, ituturo mo, Panginoon, aming paniwalaan, sundin, at maipamuhay ng bawat isa po sa amin. Lahat po ng ito ay aming pong hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So narito po ang isang eksena kung saan si Jesus ay pumunta sa Jerusalem at sabi doon, merong isang pagdiriwang na idinadaos noong time na yun. Bagaman hindi specifically tinukoy kung ano dito sa part na ating binasa, kung ano yung klase ng pista na meron sila. Pero isa ang malinaw sa eksenang iyon, napakaraming tao. Maraming tao. Ang mas gagamitin ko yung term sa English na Pool of Bethesda, mas nasanay akong banggitin.
ay isang espesyal na lugar na maituturing para po sa mga taong may karamdaman. At doon ay binanggit mga bulag, pilay, paralitiko, mga malulubhang sakit, lalo na nung unang panahon yun. At sabi doon sa binasa natin, sila ay marami sa kanila nag-aabang doon dahil merong pagkakataon, panahon na bumababa ang isang anghel, kinakalawkaw yung tubig, yung imbakan ng tubig, at ang sabi, ang sino mang maunang lumusong doon sa tubig na right after na makalawkaw ng anghel, ay gumagaling sa anumang karamdaman. Kaya naman, nagkakatipon ang napakaraming tao. Mga may sakit. Ngayon, idagdag pa ang pista na pagdiriwang na yon, naroon din ang ibang mga taong kahit walang sakit. Sa English, ginamit yung salitang crowd para i-describe kung gaano talaga karami. Talagang marami ang nagkakatipong mga tao. Ngayon, sa karamihan ng taong naroon, nakita ni Jesus ang isang lalaking may sakit. Ang lalaking ito ay 38 taon nang may sakit at katulad ng ibang mga naroon na may sakit, siya rin ay nag-aabang sa pagbaba ng anghel hanggang makalawkaw yung tubig at sa asa na siya ay gagaling sa kanyang sakit. Ngayon, merong isang litaw na tanong na napapansin ang marami sa binasa nating talata. Bakit sa dinami-dami ng mga may sakit doon, ang lalaki lamang na ito ang pinagaling ni Jesus? Sa dinami-rami ng may sakit doon, bakit ito lamang lalaking ito ang pinagaling? Si Jesus daw ba ay naging unfair sa sitwasyong iyon? Dahil marami ang nangangailangan din ng kagalingan sa isa lamang na ibinigay. Isa lamang ang kanyang pinansin. Ang Diyos daw ba ay naging unfair si Jesus? Alam nating hindi. Kailanman ay hindi naging unfair ang Panginoon sa atin. Sinabi doon sa huling talata na binasa natin para sagutin yung sinasabi ng mga Hudyo, mga Pariseo na bakit siya nagpagaling sa araw ng pamahinga. Ang sagot ni Jesus, ang ginagawa ng anak ay kung ano ang nakita niyang ginagawa ng Ama. Doon sa huling part ng talatang ating binasa, sabi niya doon, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din naman ako. Si Jesus ay gumagawa lamang sa nakikita niyang ginagawa ng kanyang Ama. Kaya kahit ang kanyang pagparoon at pagpunta doon at pagpapagaling at paggawa ng himala ay bahagi ng kanyang pagsunod sa nakita niyang ginagawa ng Ama. Nakita niyang merong ginagawa ang Ama doon. Pinartnera niya ang Ama sa ginagawa doon. At specifically sa buhay ng isang tao ito. Kaya ang paghihimala ni Jesus sa lalaking ito ay tugon ng Panginoong Jesus sa ginagawa ng Diyos Ama. May ginagawa na ang Diyos Ama sa buhay ng taong ito bago pa man makarating si Jesus. Pwede ba nating i-question ang Diyos? Ang isip po natin napakalimitado, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ikumpara ang pag-iisip natin sa pag-iisip ng Diyos. Siya ay may sariling kapasyahan kung bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa. Ay hindi natin siya maaaring pangunahan, sabi ng isang tagapagpaliwanag. Kung hindi man pinagaling ni Jesus ang ibang may sakit na naroon, hindi rin nangangahulugan yon na hindi kayang tugunan ng Panginoon ang pangangailangan ng maraming naroon. Meron pong isang concern na sinasaalang-alang din. Dahil nga napakaraming taong yon, napakaraming taong nagkakatipon sa lugar na yon, hindi magiging safe kay Jesus na manatili siya doon. The moment na mamalaya ng ibang naroon, na siya si Jesus na nagpapagaling ng mga may sakit. Ano sa palagay niyo ang magiging eksena? The moment na mamalayan agad ng mga taong naroon,
na naroon si Jesus at pinagaling niya ang isang taong 38 taon nang may sakit. Tiyak na siya ipagdudubugan. Ngayon, dapat din nating tingnan ng isa pang anggulo na merong kanya-kanyang panahon ang Diyos sa bawat isa. Panahon ng lalaking yon na maranasan ang paghihimala ni Jesus. Kaya pwede kong sabihin na para talaga sa kanya ang enkwentro. Ang sabi po doon sa ating talata sa verse 6, nakita ni Jesus ang lalaking ito mula sa karamihan at kanyang nilapitan. Yung salitang nakita ni Jesus ay nagpapahiwatig na hindi malayo ang paningin ng Diyos sa isang taong mayroong mabigat na pinagdadaanan sa buhay. Nakita agad ni Jesus yung taong yun. 38 years na dumadaan sa paghihirap, sa kasakit. Ngayon, bakit kailangang banggitin ni Apostol Juan yung taon na may sakit na ang taong ito? 38 years. Sa aking familiarity especially sa New Testament, itong may sakit na ito, ang pinaka may mahabang sakit na nakarecord sa New Testament na pinagaling ng ating Panginoong Yesus. Mas matagal pa ito kaysa dun sa babaeng dinudugo. Kung di ako nagkakamali, 12 years ang dinudugo. Bakit binanggit ni Juan? Para tulungan tayong makita at maunawaan kung gaano na ka-helpless at ka-hopeless ang kalagayan ng lalaking ito. Nasa point na ng buhay at panahon ng taong ito na parang halos paubos na ang pag-asang meron siya na magbabago pa ang kanyang kalagayan. Kayo ba'y nakakaramdam na parang halos nasa ganung punto na kayo na parang paubos na? Kayo ba'y nakaranasan ng ganung kalagayan o karanasan? Na parang halos paubos na ang pag-asa. Kung sumusuko tayo sa buhay, ngunit salamat na ang Diyos ay hindi tayo basta sinusuko. Nakita ni Jesus. At sinabi pa ni Juan sa talatang iyon, at alam niyang may sakit ang lalaking ito. Yung salitang alam niya ay nagpapahiwatig naman na hindi lingid kay Jesus ang ating mga pinagdadaanan. Hindi lamang nakita ni Jesus ang taong iyon, alam din ni Jesus kung ano ang meron at pinagdadaanan ng taong iyon. Mula sa malayo, natanaw siya ni Jesus, nakita siya ni Jesus. Alam ni Jesus kung ano ang kanyang kailangan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, alam ni Jesus kung ano ang kailangan mo ngayong umaga. Bago ka pa pumunta dito, nakita ka na ni Jesus at alam niya kung ano ang kailangan mo. Ano ang pinagdadaanan mo. Hindi lingid kay Jesus na gano'n na katagal na nakikipagbaka sa karamdaman ng tao. Ganon din sa atin, alam ng ating Panginoong Yesus ang nangyayari sa ating buhay at darating siya kapag panahon na para tayo tulungan. Inibat sa dalawang salitang iyon, nakita at alam ni Jesus, mapupuno na tayo ng pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. At pagkatapos, tinanong ni Jesus ang lalaking ito, ano ang sabi ni Jesus? Ibig mo bang gumaling? Kung ikukumpara natin ito sa nakalipas na mensahe tungkol sa kay Bartimeo na bulag, may pagkakaiba ang kanilang, pareho silang tinanong ni Jesus, pero may pagkakaibang tanong. Ang tanong ni Jesus kay Bartimeo, ano ang nais mong gawin ko sa iyo? Pero dito sa lalaking ito, mas specific, mas tiyak, kung ano ang binanggit ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Kaya malinaw at alam ni Jesus, gustong ibigyang diin ang ating talatang ito, na alam ni Jesus, at that moment, kung ano ang dapat o kailangan ng taong ito, kailangan niya ng kagalingan. Ano ang sagot ng lalaki kay Jesus? Sa verse 7, sabi doon, Ginoo, wala pong maglusong sa akin. Nararamdaman niyo ba yung sagot ng lalaki?
Ang tanong ni Jesus, ibig mo bang gamalin? Dapat ang sagot lamang niya ay dalawa, oo o hindi. Pero ang sagot niya, Ginoo, wala pong maglusong sa akin. Mayroong desperation na makikita at mararamdaman po tayo sa pangungusap na yun ng lalaki. Mayroong hopelessness na waring inapahiwatig yung kanyang sagot. Wala pong maglusong sa akin. Ngayon, sa pinaka-helpless at hopeless na panahon na ito ng kanyang buhay, dumating si Jesus. Para gumawa ng bagay na maaaring hindi niya inisip, naisip, o inaasahang gagawin sa kanya ng isang tao. Kasi ang sabi niya, wala na pong maglusong sa akin. Sa ibang salita, wala na pong gustong magmalasakit sa akin. Pero hindi niya namamalayan. Oras na yun, naroon si Jesus. Higit sa kaya niyang isipin. Ngayon, ano nga ba ang mga bagay na makikita nating, o ano nga ba ang makikita nating dahilan bakit pinaghimalaan ni Jesus ang lalaking ito? Meron 3 po na nakita akong dahilan. Kung bakit naghimala si Jesus sa lalaking ito na imbalido. Sa English kasi ginamit yung salitang invalid. Una, para pagalingin sa kanyang sakit. Ngayon, lagyan nyo pa ng open and close parenthesis sa kanyang spiritual na karamdaman. Pagkatapos na pagalingin ni Jesus ang lalaking ito, agad din naman siyang nawala sa paningin ng lalaki. Nasundan niyo po ba sa pagbabasa ng ating kwento? Pagkatapos na utusan ni Jesus yung taong yun na tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, nawala na din si Jesus sa karamihan. At sila ay muling nagkita doon sa templo. Verse 14, ang sabi doon ni Jesus, nung sila ay muling nagkita, nagsalita muli si Jesus sa lalaki at ang sabi niya, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala. Napakahalaga po nung praise na yun para maintindihan natin kung ano ang talagang layunin ng ating Panginoong Jesus, bakit niya sinadya ang taong ito. Ano ang ipinapahiwatig ng sinabi ni Jesus sa lalaking ito? At ano ang itinuturo nito sa atin? Ang pangungusap ni Jesus ay nagpapahiwatig bagaman hindi palagi, mga kapatid. Sinasabi kong hindi palagi. Ngunit may mga pagkakataon na ang karamdaman ay maaaring bunga ng ating mga kasalanang nagawa o makasalanang pamumuhay. Kaya ko po binibigang diin yung salitang hindi palagi dahil may mga grupong naniniwala na ang lahat ng karamdaman ay resulta ng isang nagawang kasalanan. Kaya ang kailangan lamang gawin daw ay tukuyin kung ano yung kasalanan iyon at pagka natukoy mo kung ano yung kasalanan iyon, pagsisihan mo, manahalik ka, at ikaw ay gagaling. Ano man ang iyong sakit. May ganun pong mga naniniwala. Kaya hindi sila naniniwala, kaya yung mga ganung grupo hindi sila naniniwala sa doktor and even sa mga gamot. Masyado namang extreme yun. Yun ay katumbas po ng pagsasabing kalooban ng Diyos na gumaling ang lahat ng sakit o may sakit. Ngayon malinaw po sa ating pinagbubulahayan ngayong umaga na yun ay hindi totoo. Hindi lahat ay kalooban ng Diyos na gumaling sa kanilang mga sakit. O hindi lahat ng may sakit ay kalooban ng Diyos na gumaling. Maaring may instance ng buhay natin na tayo gagaling sa isang karamdamang inanalangin natin. Pero hindi kalooban ng Diyos at malinaw dito na gumaling sa kanilang sakit ang lahat. Kapag kalooban ng Diyos na gumaling ang lahat ng sakit, regardless kung ano yon, wala nang mamamatay. Ngayon, tunay na ang Diyos ay hindi naman natin mapagdududahan na lubos na makapangyarihan at gaano man kalubha ang karamdaman, kita natin yan sa mga naunang himala, ay hindi mahirap at hindi imposible sa ating Panginoon na kanyang pagalingin kung kanyang luluobin.
Kung minsan, may mga panalangin tayo tungkol sa kagalingan sa karamdaman, pansarili man yan o para sa mga taong mahal natin, na waring hindi tinugon ng Diyos. Minsan ba'y nagtatampo kayo sa Diyos? Bakit yun pinagaling? Bakit ako hindi? O bakit siya pinagaling? Bakit yung aking tatay hindi pinagaling? Yung aking nanay ay hindi pinagaling? Parang mas deserve naman niya kung para sa taong yun. Mahalaga yung sinabi ni Pablo sa Roma, chapter 9, verse 15, para maintindihan natin at mapagtama natin sa isip natin ito. Ang sabi ni Pablo sa Roma, chapter 9, verse 15, at ito ay pangungusap ng Diyos. Sabi doon, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan at naawa ako sa ibig kong kaawaan. Meron ba tayong karapatan na i-question ng Diyos? Wala. Sino tayo para i-question ng Diyos? Pero yun ang malinaw na sinasabi ng Biblia tungkol sa paggawa ng Diyos at sa kanyang kahabagan. Nahabag siya sa ibig niyang kahabagan at naawa siya sa ibig niyang kahawaan. Romans 9, verse 15. Kaya wala tayong karapatan kahit i-question ng Diyos kung hindi man niya loobing gumaling ang isang karamdaman. Palaging merong layunin dahilan ang Diyos sa lahat ng bahagi na kanyang ginagawa o ipinapahintulot. Ngayon, personal na pinuntahan ni Jesus ang lalaking ito. Pero hindi lamang para pagalingin sa kanyang pisikal na karamdaman, kundi para i-confront sa kanyang kasalanan. Pansin niyo po ba nung muling pagkikita nila ni Jesus, ang sabi niya, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasal. Sabihin mo nga sa iyong katabi, magaling ka na, huwag ka nang magkakasal. Huwag mong ngitian lamang, sabihin mo, magaling ka na, huwag ka nang magkakasal. Mayroong mas malalim na problemang nais tugunan si Jesus, hindi po ba? Higit sa kalagayan niyang pisikal. Ang pagpapagaling ni Jesus kung gayon sa sakit ng lalaking ito ay maituturing nating pamamaraan lamang ni Jesus para i-confront siya sa totoong problema na meron siya. Ang kasalanan. Na sa haba ng panahon, for 38 years, waring hindi pa rin niya lubos na nakita at naunawaan na yun ang kanyang tunay na problema. Higit sa kagalingan pisikal, ang kagalingan ng kanyang kaluluwa ang nais ni Jesus na atensyonan sa kanya. Maaari kayang ang pagkakaroon din natin minsan ng karamdaman ay maituturing din pamamaraan minsan ng Diyos para i-confront tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mainam na magsuri din tayo ng ating sarili. Huwag ko daw sabihin minsan kasi dapat palagi nagasuri ng sarili. Pero kapag dumadaan tayo sa mga ganoong kalagayan, mainam na meron tayong mas mabusising pagsusuri ng ating sarili. Lalo pa kung siya ay nagpapaulit-ulit. Tiyak na meron ng sinasabi yun. Kaya magsuri tayo ng sarili, baka nga, ginagamit ko ang mga salitang baka nga kasi hindi naman palaging ganoon, pero baka nga may kasalanang involved sa ating dinadaan ng paghihirap. Napansin niyo po ba na hindi naman humingi ng tulong ang lalaking ito na siya'y pagalingin ni Jesus? Sa halip ang kanyang sinasabi, wala pong panglusong sa akin. Hindi siya nakiusap kay Jesus na baka pwedeng unawan. Bakit kinakailangang personal na kumprontahin ni Jesus ang lalaki? Hindi ba't sa mga naunang mga pinagbulahin natin mga himala, sinabi doon na kahit nga hindi pumunta doon si Jesus, kahit sabihin lamang niya, yung anak ng kapitan, gagaling na. Ngayon, bakit kailangang magpakaabala ni Jesus para puntahan ang taong ito? Dahil mayroong malalim na pangailangan ang taong ito na tanging sa pamamagitan lamang ng personal na pagkumpronta, maaaring matugunan.
hanggat hindi si Jesus mismo ang personal na nagakompronta sa taong ito. Hinggil sa kanyang totoong problema, ang kasalanan. Hindi niya mauunawaan ang kanyang tunay na kalagayan. Hindi ba totoo din ito sa ating lahat? Sa ating pagiging makasalanan. May pagkakataong hindi tayo malay o hindi natin namamalayan sa ating ginagawa o ginawa na tayo pala ay palihis na o gumagawa na ng mga bagay na labag na sa kalooban ng Diyos, malibang ikumpron tayo mismo ng banal na Espiritu. May pagkakataon pa nga na kahit kasalanan na ang ating ginagawa at alam mong kasalanan yon, hindi mo pa pinagsisisihan. Hindi mo tinitigilan. Malibang ikumpron tayo mismo ng banal na Espiritu, hindi natin mauunawaan ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Mayroon ba sa inyo dito na sa kanyang sariling pagkaalam o pagsisikap, naunawaan mo kung gaano ka kasamang tao? Sa iyong sarili. Hindi ba hindi natin magagawa? Hindi kayang maunawaan ng tao sa kanyang sarili na siya'y lubos na napakasama at lubos na napupuot ang Diyos dahil sa kasalanan. Maliban na lamang kung ang Diyos mismo sa pamagitan ng banal na Espiritu ang magpaunawa. At yun ay totoo sa ating karanasan bilang mga mananampalataya. Kung hindi nagkusa ang Diyos na lapitan tayo sa pamagitan po ng banal na Espiritu at ipakita sa atin, ipaunawa sa atin ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos, hindi rin natin maunawaan kung gaano tayo ka-helpless, ka-hopeless sa ating kalagayan. Sa mahabang panahon, nagnanais ang taong ito na gumaling sa kanyang sakit. Ngunit sa mahabang panahon din yun, hindi niya na-realize na higit sa kagalingang pisikal, meron siyang masigit na kailangan na ayusin sa kanyang buhay at hilingin ang kagalingan ng kanyang kaluluwa. Hindi ba't madalas, grabe kung manalangin tayo sa Diyos sa ating mga pisikal na karamdaman. Halos magpakaluhod-luhod tayo sa Diyos. Kasi ang tingin natin ang daming mawawala, maaabahala dahil sa ating karamdaman. Which is true naman. Ngunit nalilimutan natin na magsuri ng ating buhay espiritual kung ayos ba tayo sa Diyos. Kapag may matindi tayo o malubhang karamdaman, kainaman ang ating pagluhod sa Diyos. Ngunit gaano naman tayo ka-desperate na lumuhod at lumapit sa Diyos para mag-ayos ng ating kaugnayan sa Kanya. So evaluate ka natin ang ating sarili. Kapag ikaw ay may sakit, gaano ka kadibdib manalangin? Lalo kapag medyo seryoso ang sakit. At gaano naman karubdubang yung pananalangin sa usapin ng pagsasaayos ng iyong kaugnayan sa Diyos. O meron ka nga bang panahon pa ba na inalaan para mag-ayos ang kaugnayan sa Diyos? Parang ang madalas pa nga, nakakapanalangin lamang tayo ng marubdob kapag pa may matinding pinagdadaanan at merong malubhang karamdaman. Labis ang ating pagpapahalaga sa ating kalagayang pisikal at takot na. Naunawaan niyo po, labis ang ating pagpapahalaga at takot kapag pa merong nararamdaman ng katawang ito. Pero parang wala tayong pakialam sa kung anong nangyayari sa ating kaluluwa. Masyadong malaking ating ipinapakitang pagpapahalaga sa ating pisikal na kalagayan. Gayong meron pang mas mahalaga kaysa dito ang kalagayan nating espiritual.
Pag may sakit, nag-consult tayo sa doktor. Kung anong gagawin, umiinom tayo ng mga gamot na angkop sa sakit na yun para mabilis gumaling at maibalik ang ating kalusugan. Pero paano ang ating kalusugang spiritual? Meron ba tayong ginagawa para yung ating spiritual na buhay ay manatiling malusog, lumalago? Tanungin mo nga ang iyong katabi. Pinapakain mo naman ang kaluluwa mo? Pinapainom mo ba? Nasa anong kalagayan ngayon ang ating spiritual na buhay? Meron din ba tayong ganung pagsisikap para sa ating kalusugang spiritual? Ang hangad po ng taong ito'y malinaw. Gusto niyang gumaling sa sakit. Ngunit, hindi na niya nakita at napansin ang kanyang kalagayan ng kanyang kaluluwa. Sa bagay, hindi nga naman hihingi o maghahanap ng tulong ang isang tao hanggat hindi niya nare-realize na kailangan niya ng tulong. Hindi po ba? Hanggat hindi mo nare-realize na kailangan mo ng tulong, hindi ka mahingi ng tulong. Hanggat hindi mo inaamin na kailangan mo ng tulong. Ang sabi ng Roma 3:11, walang nakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Kaya hindi maghahanap ang tao sa Diyos para humingi ng tulong para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa, malibang maunawaan ng tao na siya'y napapahamak at wala siyang magagawa na anuman sa kanyang sarili. Sa loob ng 38 taon, waring never na nakaisip ang taong ito na bumalik sa Diyos. Naunawaan niyo po. Masyado siyang, hindi ko alam, pero based sa ating binasang kwento, parang yung buong panahon din yun ay ginugol lamang niya sa paghihintay na maging isa siya sa mauunang lumusong doon sa imbakan ng tubig para gumaling sa kanyang sakit. Pero parang hindi niya ginawang magsiyasat ng kanyang sarili, ng kanyang buhay. Bakit nga ba ako nasa ganitong kalagayan? Bakit nga ba bakit nga ba ko ito pinagdadaanan? Bakit kailangan ako ang makaranas nito? O ano ang dahilan bakit ako umantong sa ganito? Hindi po ba kapag ka nagamot ang pinakaugat ng problema, ang ibang problema o sakit ay nagagamot na rin? Ganoon din naman sa kasalanan. Kailangang maipaunawa ni Jesus sa taong ito na hanggat hindi nagagamot ang pinakaugat ng problema sa buhay niya, ang kasalanan, hindi siya makakaranas ng ganap na kagalingan. Unawahan niyo po. Hindi siya makakaranas ng ganap na kagalingan. Kung ang goal lang sana ni Jesus ay pagalingin siya physically, ay wala na sana siyang pakialam kung magkita man sila sa templo. Hindi niya kailangan banggitin ang salitang iyon. Pero merong mahalagang gustong ipaunawa ang mga pangungusap ni Jesus na yun sa tunay na kalagayan ng taong iyon. At hindi natin pwedeng i-neglect yun. Ikaw kapatid, naranasan mo na ba ang pagpapagaling ni Jesus sa iyong kaluluwa? Talaga bang magaling ka na? Tanungin mo nga ngayong katabi, talaga bang magaling ka na? May matagal ka na bang karamdamang iniinda? Nagawa mo na bang magsuri ng iyong sarili? At baka may involvement ang kasalanan sa buhay mo kung bakit pinagdadaanan mo yan? Ngayon, hindi ko naman sinasabing huwag na nating isipin ang kapakanan, ingatan, alagaan ang ating pisikal na katawan. Mali din namang hindi natin pahalagan yon. Ang sinasabi ko lamang po ito, na mayroong mas mahalaga pa na hindi tayo dapat kinakalimutang ingatan, alagaan at bantayan ang kalagayan ng ating spiritual na buhay. Pasalamatan natin ang Diyos at purihin natin siya
sa mga sakit na ipinintulot ng gumaling sa ating buhay at sa mga mahal natin sa buhay. Pero magpuri tayo sa Diyos kahit hindi niya tinugon ang ating panalangin. Dahil maaaring merong nais ipakita at ituro si Jesus sa kalagayang meron tayo o sa kalagayan ng taong yun. Ang sakit sa kaluluwa, mga kapatid, ay hindi kayang gamutin ng anumang gamot na mayroon tayo dito sa mundo. Tanging si Jesus lang ang may kapangyarihan para tulungan tayong matamo ang kagalingang kailangan ng ating kaluluwa. Ngayon, ang sabi ko kanina, hindi kalooban ng Diyos na pagalingin ang lahat ng sakit o may sakit. Pero gusto kong tiyakin natin ang isang bagay. Matitiyak natin ang isang bagay, amen. Kalooban ng Diyos na gumaling ang lahat sa kanilang spiritual na karamdaman. Ang nasa puso ng Panginoon, gusto kitang gumaling. Gusto ko ikaw gumaling. Sabi ni Pablo sa unang Timoteo, chapter 2, verse 3 to 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Na ang ibig, kung wala ang guhit sa inyo, magandang guhitan, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Ano ang nasa puso ng Diyos? Maligtas at makaalam ng katotohanan ng lahat. Yun ang nasa puso ng Diyos. Idalangin po natin na kung mayroon man sa ating sambahayan, kaibigan, kapitbahay, o sino mang taong malapit sa ating puso, ang may mabigat na pinagdadaanan, dinadala sa buhay, karamdaman man yan, problema, mga solusyon sa problema, o kabiguan, higit sa paghahangad na gumaling sila sa sakit. Higit sa paghahangad na makuha yung sagot sa problema nila. Higit sa paghahangad na makabangon sa kabiguan, mas hangarin nila ang Diyos. Mas hangarin nila ang paggawa ng Diyos sa kanilang buhay. At sa ating lahat na narito, ganun din. Higit sa paghahangad natin na gumaling sa ating mga kalagayang pisikal, higit nating hangarin ang Diyos at ang paggawa niya sa ating buhay. Dahil ang totoo, yun ang account lamang sa langit. Yun ang counted lamang sa buhay na ito. Yung mga gawa ng Diyos. At hindi yung ating gawa. Ngayon, gusto ko din bigyan ng linaw na maaaring wala tayong karamdaman na iniinda tulad ng iba. Wala kang mabigat na problema ang pinapasan. O wala kang mahirap na pinagdadaanan sa kasalukuyan. Pero gusto kong sabihin din na hindi nangangahulugan na hindi ka na kailangang magsiyasat ng iyong sarili at ng iyong buhay. Hindi ibig sabihin ang mga bagay sa buhay may ayos na, waring nasa ayos, payapa, provided ng maraming bagay, ay agad na magkukonklud na ayos tayo sa Diyos. Huwag din tayong maging masyadong relax to the point na parang nagiging masyadong relax tayo para panatilihing meron tayong consistent na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Don't be so relaxed to the point na makakalimutan mo na ang kaugnayan mo sa Diyos. So, dumating si Jesus, kinatagpo, sinadya ang taang ito, personal na in-approach para pagalingin sa kanyang sakit, pero hindi lamang ang kanyang kalagayan, physical na sakit. Ang totoong agenda ni Jesus ay ang kanyang spiritual, ang kanyang kaluluwa. Pangalawa, para bigyan ang taong ito ng pagkakataong magbagong buhay. O pwede ko rin sabihin sa ganitong salita na para bigyan ng bagong buhay. 38 taon nang naghihirap, nagdurusa itong taong ito sa kanyang sakit. Ngayon, ipagpalagay po natin, kasi hindi naman tinukoy kung ilang taon na siya nung kinatagpo siya ni Jesus. Pero ipagpalagay lang natin
na siya yung mga nasa 50 or 60 na ang edad nung tagpong iyon nila ni Jesus. So ano ang ipinapahiwatig nung 38 taon? 38 years ang nababad ang kalahati ng buhay niya, halos kalahati ng buhay niya, nababad sa paghihirap dahil sa sakit. Wala siyang anumang ginagawa sa buhay. Walang magawa. 38 years ang nawala sa buhay niya. At inabot pa ng 38 years, mga kapatid, bago niya lubos na ma-realize na merong mas malaking problema kaysa sa kanyang sakit na pisikal. Mga kapatid, huwag naman sana tayong abutin ng ganun. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo naman paabutin ng 38 years pa bago mo ma-realize na may totoong mas malalim kang problema. Kung hindi pa nagkusa si Jesus at nag-abala, napuntahan, lapitan, at i-approach ang taong ito personally, sa palagay nyo, may pag-asa ba na magbago pa ang kapalaran ng taong yon? Totoo rin ito sa atin, mga kapatid. Kung hindi nagkusa ang Diyos na hanapin at lapitan, magkusang lapitan tayo. At personal na i-approach tayo. Mula sa ating dating kalagayan, hindi rin tayo makakarating sa ating kalagayan. Wala ka ngayon sa kalagayang yan kung hindi nagkusa ang Diyos na lapitan ka at i-confront ka sa iyong kasalanan. Sa ating sarili, hindi natin mababago ang tiyak na kapalarang naghihintay sa atin dahil sa kasalanan. Ngunit binago ni Jesus ang ating kapalaran. Amen po ba? Nung tayo sumampalataya kay Jesus, binago ni Jesus ang ating kapalaran. Wala bang palakpak niya para sa Panginoon? Isang bagong buhay. At pagkakataon ang itinanggap natin sa Panginoon para magkaroon ng isang buhay na ayos sa ma-enjoy natin sa sinabi ng Diyos, ganap at kasiya-siya. Isang bagong buhay na si Jesus lamang ang makapagbibigay. Hindi ba ang pagdating ni Jesus sa taong ito ay nagdala ng malaking pagpapahala at pagbabago sa buhay niya? Ang gusto lamang ng lalaking iyon ay nagkapahiwatig siya na may magmalasakit sa kanya sanang maglusong doon sa tubig para gumaling. Pero higit doon ang nasa isip ni Jesus. Hindi alam ng taong ito na nasa kanyang harapan sa oras na yon ang makapagbabago ng kanyang buhay at kapalaran. Hindi rin niya nalalaman na nasa harap niya yung sinabi ni Pablo. If I'm not mistaken, kung si Pablo mo nagsabi na. Ang sabi ay, makagagaw ng higit kaysa lahat ng kaya niyang isipin at hilingin. Ngayon, bakit pa tayo babaling sa kung ano-ano na nagsasabing pumunta ka roon, isuot mo ito, kaganda ang picture mo, i-display mo yan sa may pinto ng bahay nyo. At ako, mapasok ang maraming mga pagpapala sa inyo. Pumunta ka doon kay ano, at magaling magpagaling yon. Talagang lahat ng napuntay nagaling. Maraming inaalok ang mundo na waring may magagawa. Pero wala naman talagang assurance ng future. Naunawaan niyo po, kay Jesus, mayroon tayong sure future. Naunawaan niyo po, kay Jesus mayroon tayong siguradong bukas na naghihintay. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, huwag ka nang kung saan nagpupunta. Kay Jesus ka lamang lumapit at manalig. 38 taon. Binabata, pinagdurusahan ng laking ito ang resulta ng kanyang ginawang pamumuhay noon.
Dumating si Jesus sa kanyang harapan para ibigay ang pagkakataong makapagsimula muli ng isang bagong buhay. Tayo man ay katulad rin ng lalaking ito. Di ba tayo tumanggap ng, sabi ng Biblia, ng abot-abot na biyaya galing sa Diyos sa mga nanalig kay Jesus Cristo. Si Juan din na nagsabi noon, sa Juan chapter 1 verse 16. Sabi niya, from His fullness, we have all received grace upon grace. Abot-abot na biyaya. Isipin mo, grace upon grace. Halos walang paglagyan. Tayo mga naligaw ng landas, napalayo sa Diyos, napailalim sa sumpa. Sabi pa ni Pablo, naging kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan at nakatakdang mamatay at maparusahan. Yun ang tiyak natin, yun ang tunay na kalagayan ng isang taong makasalanan. At yun ang tiyak na kalapalaran ng isang taong makasalanan. Ngunit hindi na tayo tulad ng dati. Simula nang manalig tayo kay Kristo, simula nang manalig ka kay Kristo, binago ni Jesus ang ating katayuan at kalagayan at binigyan pa ng karapatang makalapit sa Diyos. Tama ang sinabi ni Apostol Juan, abot-abot na biyaya. Hindi lamang kaligtasan, hindi lamang sinasabi ng iba na makalibre sa impyerno, makatakas sa impyerno, hindi lamang yon. Marami tayong tinanggap sa Diyos. Isang bagong buhay ang mayroon tayo ngayon dahil sa Panginoong Jesus. Ngayon, ano ang inaasahan sa atin naman sa bagong buhay na mayroon tayo? Sinabi ni Pablo sa Roma 6 verse 1-2 ang ganito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kahit hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ang dapat nating maging tugon, response sa ginawa ng Diyos, sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin? Tumanggap tayo ng biyaya galing sa Diyos, hindi para abusuhin, kundi para gamitin ang bagong buhay na ito sa isang pamumuhay na magbibigay lugod sa Diyos, karangalan sa Diyos, at sa pamamagitan ng bagong buhay na ito, maisakatuparan ng Diyos ang mga layunin niya. Hindi rin binanggit sa mga talataan ang yung family issue ng taong ito. Kung mayroon ba siyang asawa, nagkaroon ba ng anak, kung mayroon ba siyang, kung mga magulang ba niya buhay pa, etc. Walang binanggit tungkol sa mga family matters. Ngayon sa NIV version, ganito po ang ginamit na salita doon sa salitang may sakit. Ang ginamit na term sa NIV, babasahin ko sa English, verse 5. One who was there had been an invalid for 38 years. Invalid. Yun ang ginamit na term para i-describe yung physical condition, situation ng taong yon. Invalid. Ano may salitang invalid? Invalido. Hindi na wala na magawa. Hindi makakilos. Unless may taong ang magkukusa para tulungan siya. Sa loob ng 38 taon, ganun siya. Sa ibang salita, invalido, walang silbi. Wala nang silbi. Dahil sa kanyang karamdaman. Ngayon, kung ikaw ang nasa sitwasyong iyon, hindi ka rin kaya maubusan na ng pag-asa sa buhay. Kung ikaw ay nasa isang parehong karamdaman at umabot ng ganoon katagal. Sa iba, kaya ko
binanggit kanina yung tungkol sa, hindi binanggit yung tungkol sa family issue ng taong yon. Kasi sa iba po, ang mag-alaga ng isang taong imbalido, lalo ng ganitong mga klase ng sakit, ay lubang napakahirap. Mahirap. At meron pa nga na sa sobrang hirap ng pag-aalaga nila, ang tingin nila parang parusa na ang mag-alaga. Kaya sa ganitong mga karamdaman, kailangan ng malaking pagmamahal mula sa isang taong magmamalasakit, mag-aalaga. Kailangan meron siyang napakalaking pagmamahal para sa taong yun at habag para sa taong yun. Para pag malasakitan, tulungan, alalayan, ibigay ang pangailangan. Kaya nga po mahirap ang ganitong mga sakit dahil bukod sa pisikal, mayroon ding dagdag na emotional, mental na pagdurusa na itindulot ito sa taong may sakit. At maaari nasa ganong kalagayan ng taong ito. Kaya sabi niya, wala pong maglusong sa akin. Ngayon, inaisip-isip ko, siya ba'y humihingi ng tulong o nagsasabi ng kanyang hinaing? Pwedeng pareho. Tila isang pahiwatig na wala nang handang magmalasakit pa sa kanya. Nag-iisa na lang ba siya sa buhay? Iniwanan na ba siya ng kanyang mga mahal sa buhay? O sinukuan na ba siya ng mga taong dapat sana'y nagmamalasakit sa kanya? Baka nahirapan na sila masyado? Hindi natin tiyak dahil hindi naman binanggit. Ipinapalagay lang natin sa isip natin. Ngunit tiyak natin ang isang bagay sa kwentong ito. Mahal ni Jesus ang taong ito at nagmamalasakit si Jesus sa kanyang kalagayan. Maaaring sukuan tayo ng tao, pero ang Diyos, hindi tayo basta susukuan. Amen? And meron ba sa atin nakakaramdam ngayon na parang walang nagmamalasakit na sa akin? Sana'y wala naman. Pero kung meron man, may Jesus na handang ipagmalasakit tayo. Ano man ang ating kalagayan. Kaya huwag naman sanang ako'y nakikiusap na huwag sanang maging dahilan yung pagkakaroon ng pakiramdam na parang wala na nagmamalasakit sa akin. Huwag naman sana maging dahilan yon para pati ang Diyos ay idamay mo. Na pati ang iyong kaugnayan sa Diyos ay idadamay mo. May tendency minsan ang ganung mga tao na dahil sa mabigat na pinagdadaanan sa buhay, pati ang kaugnayan sa Diyos inadamay. Huwag. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong adamay ang Diyos. Siya ang higit na kailangan mo. Nais ni Jesus na akayin ng taong ito sa tuloy-tuloy na pagbabago ng buhay. Hindi ba? Yun ang nasa isip ni Jesus. Alam natin hindi madaling magbago ng buhay. Mula sa mga dating nakasanayan natin ngayon, mas pipiliin natin gawin ang mga bagay nakakontra ng mga nakasanayan nating way of living. Dahil iba na tayo ngayon. Kaya sa Bible, isa sa ginagamit na salita sa English yung transformation. Nagkakaroon ng lubos na pagbabago ang isang tao to the point na hindi na makita at makilala ang dating buhay na mayroon siya. Hindi na maaninag yung dating siya. Yung dating buhay wala na sa kanya. Ngayon, wala man tayong sakit na katulad ng lalaking ito. Hindi rin naman ay ibang ating sitwasyon sa kanya. Tayong lahat ay makasalanan at ginawa rin tayong imbalido ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo rin ay naging walang parang silbi, pakinabang sa Diyos. Dahil sa kasalanan, hindi tayo pwedeng makipisan sa Diyos, makisama, at kahit nga ang makitungo, lumapit ay hindi ari. Dahil siya'y banal na Diyos. At kahit tingnan daw ang makasalanan, hindi niya magawa. Sa pagiging banal niya. Sa pagiging imbalido, kahit ang kakayanang magnais at maghanap sa Diyos, nawala din sa atin. Nawala din sa atin. Salamat na lamang po sa habag at biyaya ng Diyos. Ang hindi natin magawa para sa ating sarili, ang Diyos ang gumawa para sa atin. Tayo ang hinanap ng Diyos. Dahil hindi natin kaya siyang hanapin.
sa ating kalagayang kasalanan. At nagbigay ang Diyos ng paraan at solusyon para magbago ang ating kalagayan at kapalaran. Mula sa pagiging walang silbi, nagkaroon tayo ng espesyal na halaga, value, and purpose sa buhay na ito sa kaharian ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong walang silbi. Hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong walang silbi, walang pakinabang. Napakalaki mga kapatid ng ibinigay ng Diyos para ibigay sa atin yung value and purpose ng buhay. Huwag kang kumilos na parang walang ginawa ang Diyos para sa iyo. Iniligtas ka ni Jesus para magkaroon ng silbi sa kanyang kaharian. Ngayon, ginagamit ba natin ang ating bagong buhay na bigay ng Diyos para masunod at magawa ang kalooban niya sa ating buhay? Ikaw lang ang makasasagot mo. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakalapit ngayon sa Kanya. Ngayon, meron pang isang mahalagang salita na binitiwan si Jesus, kadugsong nung talatang yun na ating inapagbasehan ito. Ang sabi niya, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala. Sa English ang sabi, stop sinning. Sa English, stop sinning. Mahalaga yung salitang stop. No. Nilinaw na Jesus sa lalaking ito kung ano ngayon ang inaasahan niya sa kanya. Ang tumigil na. At huwag nang magpatuloy pa sa pagkakasala. Talikuran ng makasalanang pamumuhay at mamuhay na inapurso ang kalooban at pagsunod sa Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, stop sinning. Itigil mo na. Tigil mo na yan. Tagal-tagal na eh. Sabi ni Jesus, stop. Malinaw din ang instruction sa atin mga kapatid ng Panginoon sa unang Juan chapter 3 verse 9. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Mga kapatid, sana'y nasusundan niyo ang talata. Ano ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Huwag nang magpapatuloy pa sa pagkakasala. There are times na tayo maaaring matempt na magkasala pa rin. Pero ang panawagan sa atin ng Panginoon, huwag nang magpatuloy. Ang ibig sabihin noon, huwag nang katulad ng dati na parang regular ang bagay na gumawa ng masama sa buhay mo. Hindi na ganoon. Kaya kung merong temptation man na ang kaaway, tayo nakikipaglaban. At hihingi tayo ng kapangyarihan at lakas sa Diyos para mapagtagumpayan naman yung laban na yun. Hindi yung palagi na lamang mag-give in. Dahil tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, again, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi naman inasabi ng mga taga-rini. Mga taga-rini lang nagsasabi sa katabi nila eh. O sabihin nyo sa iyong katabi, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Mahalagang paalala yun. Okay. Pangatlo po, bakit pinaghimalaan ni Jesus yung lalaking yun? Para iligtas sa tiyak na kapahamakan. Sabi ni Jesus, magaling ka na ngayon, huwag ka nang makakasala at baka may mangyari pa sa iyo na lalo mo pang masama. Alam niyo po, kaiba sa mga naunang pinagbulayan natin mga himala ni Jesus, mapapansin natin na yung pagpapamalas ng pananampalataya mula doon sa mga pinaghimalaan ay nagkaroon ng mahalagang papel para ma-experience nila yung himala ni Jesus. Halimbawa, yung dinurugo ng 12 years, sabi niya, mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling na ako. Hinangaan ni Jesus yung pananampalataya noon. Yung babae din na sabi niya, malaglag lamang yung mumo, yung mga ganun, ay
Hindi ko na maalala yung saktong details. Hinangaan din ni Jesus yun. Sabi din ng kapitan, kahit di na po kayo pumunta, sabihin nyo lang po pag gagaling na. Hinangaan din ni Jesus. Pero iba dito, walang pahiwatig dito sa ating binasa na merong pananampalataya ang taong ito. Wala. Sabi pa sa English, verse 13 sa English version, NIV po rito. But the man who had been healed did not know who Jesus was. And the man who had been healed did not know who Jesus was. And yet, niloob ng Diyos na pagalingin ang taong ito kahit wala siyang pananampalataya. Ito ay isang indikasyon, mga kapatid, na ang paghihimala ng Diyos ay hindi nakabahatay sa kalagayan ng tao, kundi ayon sa kanyang kalooban at minamarapat. Sabi ng Pablo ng Roma kanina, nahahabag ang Diyos sa nais ng tao. And hindi ko sinasabing hindi na mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya. Na-highlight yan sa mga nakaraan nating mensahe, mahalaga yon. Na meron tayong pananampalataya. Ngunit, huwag po nating iisipin na dahil tayo may pananampalataya, karapat-dapat na tayo sa paghihimala ng Diyos. Faith and humility must go together kung nais nating makaranas ng paghihimala ng Diyos. Mahalaga ang pananampalataya, pero mahalagang kapartner ang pagpapakumbaba. Sinabi din last Sunday lang na mensahe, hindi natin pwedeng ikahon ang Diyos. May laya ang Diyos na gumamit ng iba't ibang paraan kung paano maghihimala o gagawa sa buhay ng isang tao. Ganon din naman dito. Hindi natin pwedeng ikulong ang Diyos sa kung sino o kanino lamang niya gustong gumawa o maghimala. Pwede niyang gawin yon sa isang Kristiyano man o kahit sa isang hindi pa. Mananampalataya. May pananampalataya man o walang isang tao, may karapatan ang Diyos na gawin kung anong ibig niya. At may layunin siya palagi kung bakit ganun niya. O yun ang kanyang ginawa. And hindi po ba, mas malaking himala na maituturing higit sa anumang mga pisikal na kagalingan, ang isang taong makasalanan ay nanumbalik sa Diyos. Meron pa bang mas greater miracle kaysa doon? Na isang taong lubang napakasama, makasalanan, ay nanumbalik sa Diyos. Hindi kaya may mga taong dumaing, especially may mga sakit doon, bakit siya lamang ang pinagaling? Samantalang tayo rin ay may sakit. At mas karapat dapat mga wari tayo kaysa sa taong yun. Kung paanong may kasabihan kung sino pa ang masama, siya pa ang matagal mamatay at yung mabait, mabilis. Siya pang nauuna. Sabi ni Lucas sa chapter 5 verse 31 to 32. Pangungusap ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Kaya malinaw kay Jesus kung ano ang kanyang misyon at kung sino ang goal niya ng mga tao. Ang goal ni Jesus na abutin ay sino? Ang mga may sakit. At tulungan sila, akayin sila sa pagsisisi ng kanilang mga kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Sinamantala po ni Jesus ang muling pagkikita nila ng lalaking ito para patuloy na magturo at magministeryo. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyong lalo pang masama. Kahabag-habag ano po? Sabi natin, 38 years. Sabi ng talata. Meron pa bang kahabag-habag doon? 38 years nang nagdurusa sa karamdaman? And then sabi ni Jesus, huwag kang magpatuloy sa pagkakasala at baka may mas malala pa. Abay, mas may lalala pa pala doon. Kahabag-habag na ang kanyang kalagayang pisikal sa kanyang karamdaman, pero mas lalong kahabag-habag ang naghihintay sa isang taong hindi nagsisisi at tatalikod sa kanyang mga kasalanan. Hindi lamang kagalingan, bagong buhay ang ibinigay ni Jesus sa taong iyon.
Ibinigay din ni Jesus sa taong ito ang kaligtasan mula sa tiyak na kapahamakan. Ang sabi ko kanina, waring walang pahiwatig sa simula na ang lalaking ito may pananampalataya. Ngunit sa muling pagkikita po nila sa templo, ipinagpapalagay ng ilang mga tagapagpaliwanag na sa tagpong iyon, ang taong ito ay nanampalataya kay Jesus. Kasi nakilala niya si Jesus. At ipinagsabi niya na kung sino yun. Kung ito'y totoo, ang pangungusap ni Jesus na yon ay maaari po nating tingnan sa dalawa pang anggulo. Ang isa bilang isang babala at yung isa bilang isang encouragement. Babala kung hanggang sa puntong iyon ay hindi pa rin siya lubos na umaamin sa kanyang mga kasalanan at ito'y lubos sa pinagsisisihan at tinatalikuran. Isang encouragement namang maituturing ito para sa kanya kung siya'y nanampalataya na ng tunay. Para sabihin sa kanya na maayos ng inang kalagayan mo. Magpakatatag ka at magpakatibay. Dahil ang kasalanan ay patuloy na nag-ooperate para manira at mangwasak ng buhay. Sa English, napaka-sweet pakinggan ng term sa English. Sweet ang term ko, ano? Pero ang sabi sa English ay, you are well. Sabi sa English, you are well. O sa ibang version, have been made well. Sabi ng aking asawa, napaka-gentle ni Jesus ng pagsasabi sa taong yon. Magaling ka na ngayon, huwag ka na magkakasala. Naunawaan nyo, kahit yung paraan ng pagkumpronta ni Jesus, ay napaka-gentle sa taong yun. Yun daw pong you are well or have been made well sa English ay nasa perfect tense, indicating na ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaki ay permanent. Permanent. Ang pagpapagaling ni Jesus sa karamdaman ng lalaking ito'y ganap. He is perfectly, completely healed sa kanyang sakit. Kung sa panahon natin yun, at titingnan ng doktor, sasabihin, wala nang palatandaang makita na may sakit. Alam niyo po sa medical word, may mga term na inagamit, especially kapag sa mga malulubang sakit at sa paggaling, na-research ko lang naman yun, yung salitang remission, tapos yung acronym na NED, at relapse. Yung remission, meron dalawang bagay, yung partial remission at complete or full remission. Ang ibig sabihin daw noon, mula sa isang sakit, lalo na kung maluba, tulad ng cancer, pag sinabing full remission, lubos ng magaling. Wala nang makitang sign or symptoms na may sakit ang taong yun sa cancer na yun. Pag sinabi namang partial remission, nasa 50% na wala na yung signs and symptoms. May ganoong concern. Yung NED naman, isang paraan ng pagsasabi doon, isang paraan din ng pagsasabi na you are completely healed. Ang ibig sabihin ng NED daw po ay no evidence of disease. NED. Ibig sabihin, wala nang makitang anumang pwedeng makapagsabi na may sakit siya. Sana yung lahat ganun ang reading, NED. Ngayon, pag sinabi naman daw relapse, yung term na relapse, ay ginagamit para i-describe ang pagbalik ng parehong sakit. Relapse. Ibig sabihin, gumaling dun sa, kasi pagpalagyan natin lung cancer, nawala, gumaling. At lahat ng signs and symptoms nawala. Kaya talagang, kaya dineclare na siya ay NED na. NED na. No evidence of disease. Pero, after a month, ilang buwan o taon, biglang bumalik. Biglang bumalik. Ngayon, bakit ko sinasabi yon? Sa atin po, bilang mga sumampalataya kay Jesus at tinubos ang ating Panginoong Jesucristo, tunay na nanalig kay Jesus, hindi na mawawala ang ating kaligtasan. Kasi ang ating kaligtasan ay biyaya, dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig. Gawa ng Diyos yun, hindi ating gawa. Kaya hindi na mawawala yung ating kaligtasan. Pero paano natin pwedeng iugnay itong sinasabi ni Jesus dito sa
lalaki na, "See, you are well, sin no more, that nothing worse may happen to you." Pwede rin natin ulit tingnan sa dalawang side. Kung tama yung paliwanag ng sinasabi ng mga tagapagpaliwanag, na sa puntong yon ang taong ininanalig na kay Jesus, yun ay isang babala na may tuturing, na hindi ibig sabihin na siya ay magaling na at pinagaling na, ay hindi na siya makakaranas pa ng the same na pinagdaanan niya at maaaring mas worse pa. Pero sa isang banda, sinasabi nila na kung ang taong ito pa hindi pa totally nagsusuko ng buhay sa Panginoon, ibig sabihin, hindi pa siya talaga totally nananampalataya. Ito'y babala na may kaugnayan sa patutunguhan ng tao. Binibigyang diin ni Jesus sa lalaking ito. Kung ano ang meron siya ngayon, ingatan mo. Ingatan mo. I-treasure mo. What a favor, what a blessing, what a miracle. Don't waste it. Don't waste it. Ngayon, isang mahalagang observation pa, pwede naman sanang tikisin ni Jesus ang taong ito at pumili lamang ng iba para pagalingin. Hindi ba? Dapat tikisin pero hindi inatikis. Doon sana tayo eh. Napupuot ang Diyos sa kasalanan, ngunit ang kanyang kahabagan ay naghihimok sa kanya na tulungan tayo at iligtas sa kapahamakan sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Sabi ni Pedro, 2 Pedro 3 verse 9, hindi pa bumabalik ang Panginoong Yesus dahil binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng tao na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Magtatapos ako sa isang hamon, isang pangako at isang panawagan. Una, ang aking hamon ay huwag tayong lulubay kay Jesus. Kay Jesus lamang tayo dapat umasa at manalig. Sa ating pinagbulayang kwento, may dalawang ina-present na warring source of miracles. Yung isa, yung pool of Bethesda. Na anong sabi? Kapag merong bumaba daw na anghel, kinalawkaw yung tubig, ang unang mapunta roon sa kinalawkaw ng anghel na tubig ay gagaling anuman ang kanyang sakit. Yung pangalawa ay si Jesus. Si Jesus na kusang lumapit doon sa lalaki at tinanong, ibig mo bang gumaling? Walang paligoy-ligoy. At sa salita at utos lamang ni Jesus, sabi niya sa lalaking yon, gumaling siya. Ang totoo, sabi ng mga observer, hindi pa nakakatayo yung lalaki, magaling na siya. Pagkabitaw ni Jesus ang salitang iyon, gumaling na yung lalaki. Kaya nabuhat na niya yung kanyang higaan. Ngayon ang tanong, alin o sino ang mas makapangyarihan sa kanilang dalawa? Obvious naman, hindi po ba? Si Jesus. Higit ang magagawa ni Jesus kaysa sa anumang magagawa ng sino mang nagpapakilala na may kapangyarihang magpagaling. Tulad ng mga faith healer kung tawagin. Huwag na kayo mapunta doon. Faith healer, kahit faith, wala sila. Si Jesus ang ating dakilang manggagamot. May masuhusay pa bang doktor kaysa kay Jesus? Nakita niya, alam niya, at kaya niya natugunan, ibigay ang ating tunay na pangailangan. Pangalawa, ang sabi ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Si Jesus na mismo ang nag-aalok ng tulong sa atin ngayong umaga. Ibig mo bang gumaling? Hindi lamang siya tanong actually. Siya a promising word. Ibig mo bang gumaling?
Kung ang sagot mo'y oo, nais kong lagyan ng follow-up question. Bakit nais mong gumaling? Bakit nais mong gumaling? Para pag gumaan ang iyong pakiramdam? Para hindi ka na maghirap pa? Para makabalik ka sa iyong trabaho? Para makapag-enjoy ka muli? O gawin nating mas parang espiritual? Para makapaglingkod sa Diyos? Para makasali sa mga gawain na meron ng simbahan? O para maihabol ang natitirang panahong meron ka sa pagtupad sa kalooban ng Diyos? Ikaw, kapatid, ano ang dahilan bakit gusto mong gumaling? Kapag ba tinanong tayo ni Jesus kung ibig nating gumaling, gagaling ba talaga tayo? Ang sagot na yun kayo. Kung ibig mong gumaling. At pangatlo na siyang panawagan. Sabi ni Jesus, stop sinning. Sabi sa English, see you are well. Sin no more. Sinisira ng kasalanan ang maraming mabubuting bagay sa ating buhay, hindi po ba? Napakaganda, napakasarap ng buhay ni Adan at Eva bago pumasok ang kasalanan. At yun ang gustong i-restore ng Diyos sa atin, sa ating pananampalataya kay Jesus. Ang kasalanan ay sinira ang lahat ng mabubuti at magaganda sa buhay ng isang tao. At patuloy na hindi nagbabago ang agenda ng kasalanan. Sirain, wasakin at alisin ang lahat ng maganda na dapat ma-enjoy ng isang tao sa kaugnayan nila sa Diyos. Ang utos na ito'y malinaw at iniiwan din ni Jesus sa atin ngayong umaga. At maging mahalagang paalala at babala nawa ito sa atin para patuloy nating ingatan ang ating sarili, bantayan ang ating sarili. Higit sa pagbabantay natin sa ating pisikal na katawan, ang ating buhay espiritual. Stop sinning. Things will go well sa ating buhay once na tumigil tayo sa mga bagay na nakakasira nito, ang kasalanan. So, kay Jesus lamang tayo umasa at manalig, malapit. Siya ang tunay na may kapangyarihan. Manangan tayo sa Kanya, sa Kanyang salita. At mag-evaluate din naman tayo ng ating sarili sa kagustuhan nating kumaling ano ang ating layunin at dahilan. At huwag nating kalilimutan na kung gusto nating masulit na ma-enjoy yung ginawa ng Diyos na pagpapagaling sa atin, ang kasalanan ay nariyan palagi para tayo ay tigilan at sirain, wasakin ng